Magkikita nga ba ng palihim or pasekreto ang Kathden sa Pasko, mga kasambreros, at hindi magiging malamig ang kanilang Pasko? And then si Alden ng harana kagabi, no? Yan, at marami pang items, mga kasambreros. Uunahin ko ito, nagkaroon pala ng bench party or bench Christmas party, no? Kagabi, mga kasambreros. Finalists ito ng mutya ng barangay, mga kasambreros. Ang cute dito kasi kagabi ay marami, no, ang naging tawag dito, contestants dito. Hindi, parang 3 lang yata sila, mga kasambreros. Nagulat ako, mayroon palang ganito, no, mutya ng barangay, mga kasambreros. Isa din. Ang cute. And then marami para sila, hindi lang pala 3. So marami. So mga gay yata ito, mga kasambreros, no? And iniisip ko dito, kasi hindi ko alam naakala ko kagabi ay yung bench na normal na party, no, ng mga management, ng mga bosses, ng artista. So iniisip ko na darating si Ma'am Kath or magkikita sila kasi nga part si di ba, si Ma'am Kath ng bench, and dalawa sila. Ang Kath din po yung main main faces ng bench, mga kasambreros, pero hindi pala. So parang pala ito, parang contest, tapos hinarana ni Sir Alden, mga kasambreros, ang mga finalists ng mutya ng barangay, mga kasambreros. Parang kakaiba, no, yung nila, yung Christmas party ng bench, mga kasambreros. Pero palagay ko magkakaroon sila ng separate na Christmas party na yung may exchange gift, may kainan, and so on, mga kasambreros. So ito po ay post, no, ng GMA Sparkle Artist Center, mga kasambreros, kagabi. So ang nakakatuwa rin dito kasi yung suot ni Sir Alden, parang dark green siya, no, parang aqua green, hindi siya aqua green parang siya, basta may halong green yung sa loob niya, mga kasambreros, which is favorite color ni Ma'am Catherine, mga kasambreros. So hindi ko alam title ng kanta dito, pero mamaya po pwede nating pakinggan ito. So sa last part ay Merry Christmas na bumati siya, mga kasambreros. Medyo putol siya. Mamaya ay isasama ko sa next vlog yung karugtong nito. Hahanapin ko pa, mga kasambreros, ang kanyang karugtong. So nakakatuwa lang, no? Ang tangka ni Sir Alden, kahit parang papantay lang siya sa mga syempre 5'11". Tumangkad lang yung mga contestants dito dahil sa mga heels nila, mga kasambreros. So todo kilig din yung yung mga nagbigay siya ng roses dito nagbigay siya ng rose, mga kasambreros, na kulay pula. So ito po ay part ng kanyang serenade, mga kasambreros, kagabi. And then ito, si Sir Alden at saka si Ma'am Catherine ay dito, nasa airport, nasa loob ng aeroplano sila dito. Tapos parang tipo magkikiss sila, mga kasambreros, no? Hindi ko alam kung hindi pa ito edited, mga kasambreros. Hindi ko alam kung, kasi hindi na ito part ng promo, di ba? So sino bang hindi magkakadevelopan sa ganyang mga eksena kahit na wala na sa promo ay magkatitigan ng parang ang lagkit, mga kasambreros, no? Hindi po ito edited, hindi ko alam kung instructionan sila or nag-request yung fan na nagvi-video na kunwari magtitigan sila, ganon, mga kasambreros. So ganito dapat ka-close. Dikit ilong, mga kasambreros. So parang naka-glasses, no, si Alden naka-glasses, si Ma'am Catherine naman naka-shades, mga kasambreros, na tao dito na naka-heart, mga kasambreros. Pero sila parang, si Ma'am Catherine parang naka-dark blue, si Sir Alden naman ay naka-black, mga kasambreros. Tapos may stewardess sa likod nila. Ano kaya yung reaction ng stewardess, no? Hindi kasi nakita dito, mga kasambreros. Pero alam ko hindi nito part ng promo. Kaya sabi nga kahit hindi part ng promo ay sweet na sweet pa rin ang dalawang ito, mga kasambreros. So alam naman natin yung kanilang dito, yung kanilang relationships about this. They're very close. Kahit na hindi na part ng promo ay close na close pa rin ang dalawa. And then kagabi, nag-post ang myriad ni Sir Alden, mga kasambreros, no?
itong parang countdown nila. And then, yung video ni Sir Alden dun sa may papreskon nga niya, no? Naka-denim siya mga kasembreros, na kung saan ay sponsored by Casino Plus, by ano pa nga ba yun? Ribisco, no? And more mga kasembreros. So, 53 minutes ago, pero kagabi pa pinost ito ng Myriad mga kasembreros, no? Sa kanilang Facebook page, at nirepost din ni Sir Alden kanina sa kanyang, or kagabi rin po sa kanyang Instagram account. So 5 days to go yung kanilang countdown, pero ngayon ay 14 days, 4 days to go na lang kasi nga December 9 na ngayon. So 5 days to go or 4 days to go until we celebrate 15 years of Alden together where it all matters most. Get your tickets before they run out. So arxv.helixpay.ph. So yun po, tapos yung video ni Sir Alden nga na nandun siya sa parang compilation lang siya mga kasembreros, sort of countdown sa kanyang sa kanyang ARXV na fan meet mga kasembreros sa December 13. So ang lapit na, no? 4 na araw na lang at big day na ni Sir Alden. So abangan ko talaga yung mga yung mga gagawin niya mga kasembreros. And yung andun yung meron siyang kakaibang gagawin, tapos may malapit parang part ng family niya ay magkakaroon ng number din doon mga kasembreros sa kanyang fan meet, no? Santa Rosa Multipurpose Complex sa December 13 mga kasembreros sa Santa Rosa, Laguna. So aabangan natin ito. So baka kakain ng apoy si Sir Alden. Hindi, joke lang po mga kasembreros. Kasi hindi pa na nagagawa hindi ko alam kung ano ito yung hindi na nagagawa. Siguro magbaback tumbling or baka mag-harness o baka hindi, joke lang po. Huwag ka mag-macho dancing, ha? Sir Alden. So by ganun no? Joke lang po, no? Pinapatawa ko lang po kayo mga kasembreros. And then ito, so ang cute nito mga kasembreros, ginawa nilang atleta ang Kath din mga kasembreros, no? Naging runner. Naging naging mananakbo sina Ma'am Catherine at Sir Alden mga kasembreros. So 1 and 2. Tapos yung damit nila kunwari ay may blue at saka may white mga kasembreros. So 1 and 2 no ang Catherine. Pero tapos nasa sila? Nasa tracking field o nasa running field mga kasembreros. Pero ito po ay isang edited na picture lamang mga kasembreros, ha? Lilinawin lamang po natin kasi baka mabash tayo mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros. So post ni Sir Alden sa kanyang Instagram, nagsimba siya, no, kahapon. Grateful for 15 years you made it possible. So tapos may picture nung cruise mga kasembreros. So nagsimba siya kahapon. Hindi ko lang kung saang simbahan ito. Pero yun po, no, always grateful si Isoy mga kasembreros sa mga blessings, of course, no. So ito yung isa sa pinaka, and maraming salamat, ha. Nako po, maraming salamat kay Tita Phil. Nako po, isang avid subscriber natin na napa-close na rin at napalapit na sa akin. Maraming salamat at nagbigay siya kahapon ng, sabi ko wag na kasi baka kailangan niya pa sa mga gamot niya, no, sa mga gastusin nila. Pero very generous si Tita Phil Polonio. So God bless you more, no, Tita Phil. Ako dapat ang mamimigay pero sabay na nagkaroon ng sakit ang aking lolo at ang aking yung aking bunsong kapatid na special child. Nagkaroon sila ng ubo pareho. So kung kaya kailangan bumili ng gamot, no. So pero sa awa ng Panginoon ay God really provided. And He is providing every day mga kasombrero sa ating pangailangan. So God is good, no. God bless you, Tita Phil. So naisingit ko lang po kasi yung advocacy ni Sir Alden ay kindness, no, compassion, and purpose mga kasombreros. So yun po. And then ito, next item natin, ang cute ni Catherine dito kasi ano siya, na-recall ng isang Catherine admin. Actually, this was December 7, 2024 on this day. Tapos si Ma'am Catherine dito ay nakatalukbong siya ng ng denim na jacket
Hindi ko alam kung anong ginagawa niya dito. Parang may kasama yata siya dito, tapos parang naka-cut lang siya. Hours of operation yung nakalagay sa likod eh. Tapos parang nagpa-cute si Phenomenal Box Office Cinema Queen dito. Tapos on this day, December 7, so December 9 na ngayon, so nahuli ako ng 2 araw. Kagabi ko lang kasi nakita mga kasembreros eh. Tapos yung petsa pa niya ay late pa. So December 7, 2024. May gantong jacket din si Alden eh. Mahilig din ang Kath din sa jacket mga kasembreros. So dati pa naman ay alam naman natin na nung time na spotted ang Kath din at saka si Alora sa escalator sa BGC ay naka-jacket na pinahiram ni Tisoy ng jacket si Tisay mga kasembreros para kunwari ay hindi halata no? So pinahiram niya yun para hindi gaanong makilala at saka mahalata na sila pala yun mga kasembreros. Pero dahil ang mga mata ng Kathinatics ay parang mga agila, very sharp at saka magaling na detective, ay nalaman pa rin at tutukoy na sila yon mga kasembreros. Na parang inamin din nila yun sa isang interview na kumain sila mga kasembreros na kasama si Alora. Parang kumain or nanood ng movie mga kasembreros. Pero yun no, spotted sila. So kahit na nagtalokbong si attorney ay magaling na detector ang mga Kathinatics at ang mga mata ng publiko mga kasembreros kung kaya nalaman pa rin. And then ito, yung nag-hug sina Catherine at si Alden ay yung nasa airport sila nito eh. Parting ways ito mga kasembreros. Tapos nai-vlog din ito ni Nanay Christy na parang magkakaroon ng separation anxiety ang Kath din and so on. Tapos sa normal na mga relationships or sa mga ganito possible separation anxiety kasi matagal sila nagsama, promo, shoot mga kasembreros. Ang isang buwan, matagal na yan mga kasembreros lalo na kapag lock-in taping. Tapos may mga tents kayo or nasa isang bahay and so on. So talagang hindi malabong mangyari na magkakaroon ng intimacy or closeness talaga mga kasusong. Kaya nga marami nagsasabi at nagpo-post sa kanilang mga social media account na low-key lang talaga at private ang Kath din, which is very true no. Ayaw nila ng maraming sawsawera. So ganun siya mga kasusong. Privacy is peacefulness and dito yung pagiging private ay mapamasaya mga kasembreros kagaya dati sa Coco Julia na relationship na magulat na lang tayo. So dito ay complete version ito mga kasembreros eh. Pero matagal na ito during pa ito ng promo ng Hello Love Again mga kasembreros. So nililinaw ko lang po. Dito po ay ayun karugtong yun kanina actually. Ito yung karugtong ng nung nasa eroplano sila na muntik na mag-kiss mga kasembreros or nagtitigan ng sobrang lapit. So kung kaya ganon, ito yung kanyang karugtong. Ito galing sila ng Canada. Tapos pero magkikita pa sila after nun kasi October 2 pinakasimula ng kanilang mall tour mga kasembreros. So October 2 sa Soledad yung pinakauna nilang sa Laguna yun eh. Hindi ko makakalimutan yun mga kasembreros. Sa Soledad sa Laguna. Hindi ko makakalimutan yung lugar na yun kasi yun ang pinakauna nilang lugar na nag-mall tour sila mga kasembreros sa mall. So yun po, sa Ayala Mall sa Soledad. So yun, nagyakapan sila dito and then hashtag Kath then hashtag love no. So yun, talagang marami rin nagpipicture. Tapos sumakay na si Catherine sa van, tapos pauwi na. Medyo nakakalungkot tong moment na to mga kasembreros. Pero yun, no, kailangan maghiwalay ng Kath din. Pero nagkita pa naman sila nito after kasi nga nag-mall tour pa sila ng bonggang-bongga mga kasembreros. And then ito, next item natin, natutuwa ako sa post dito. Siya, si Queen Flor, pero yung nag-post nito, Richard Vlog yata. Parang Kathinatic din ito siya mga kasembreros. Yung post dito ay hindi basta-basta na lang naumpisahan na Kath din. So, ganun siya mga kasembreros.
Alam ko ba yung YouTube channel din ito si Sir Rin, Richard Vlog Reaction, something like that yung kanyang pangalan. Pero natutuwa ako dito kasi Cathedinatic din ito. Ang saya nila magkasama para sila na sa totoong buhay. So parang gano'n, no? Hindi basta-basta. Tapos yung pictures ng Kathleen, mga kasombreros, no? During Hello Love Goodbye and Hello Love Again, mga kasombreros. Yung isang picture dito ay nung time na nasa si Ma'am Catherine dito na yung flowers. Birthday niya ito na binigyan siya doon sa Pilipinas Got Talent. Sinurprise siya ng kanya mga fans doon, mga kasombreros, ng sunflower or ng flowers, mga kasombreros. Sobrang cute lang and sobrang nakakatuwa kasi hanggat walang umaamin, nako, sobrang solid pa rin ang Cathinatics, mga kasombreros. Hanggat walang umaamin na kung sino ang partner ng isa, ganon-ganon. So wala pong walang bibitaw, no? Ganon siya, mga kasombreros. Solid Cathinatics. And then ito na nga ha, kung magkikita nga ba ang Cath din sa Pasko, mga kasombreros, iiwan natin ang mga ang mga sagot, mga kasombreros, sa naaabangan nila natin, no, kung ano ang kanilang magiging ganap sa Pasko. Maaring they will spend time again the Christmas, mga kasombreros, with their families, kasi last year ganun ang ginawa nila, no? Alam nyo, kahit magkalayo sila, nandun pa rin yung same pattern eh. Diba last year si Ma'am Catherine ay si Ma'am Catherine nasa loob na ng pamilya, nasa pamilya lang niya, mga kasombreros. Ganon din naman si Sir Alden. So diba parang nandun pa rin yung pattern nila. So kung hindi man sila magkita, okay lang. Kung magkikita sila, bonus na yon. Kung mayroong resibo, salamat, no? Kung walang resibo, salamat din. So yun, no? Talagang tayo ay either way ay panatag at nagpapasalamat tayo, mga kasombreros, kasi bilang fans ay kung ano yung ikakasaya nila ay dun po tayo, mga kasombreros. Hindi tayo kumbaga pa mamimilit, no? Kasi nga kung tayo po ay namimilit ay hindi na po yun na love, mga kasombreros. So kung saan sila masaya ay suportahan natin sila. So kung magkikita sila, thank you and super siguro super thank you tayo, mga kasombreros, na magkaroon tayo ng resibo. Pero kung hindi man, ay mas importante din naman ang pamilya, no, na mag-spend time sila together with their families, mga kasombreros. So yun, no, talagang team panatag pa rin tayo. And then ito, next item natin, mga kasombreros. Sige, isasama ko ito, yung kay Mami Min na pinost, mga kasombreros, tungkol nga doon sa bagong movie, no, or Unmarried movie ni Angelica Panganiban at Zandra Marudo, mga kasombreros. So ito po ay parang may press con, something like that, no? Sina Zanjo at cast ng Unmarried, mga kasombreros. Tapos ay yun, si attorney ay nag-post, si Mami Min nag-post nito, mga kasombreros. So sinama ko lang, baka trip nyo kasi na panoorin din, mga kasombreros, no, sa December 25, 2025, mga kasombreros. So part ito ng Metro Manila Film Festival ngayong December 25, mga kasombreros. So siguro ang mga manonood dito ay yung mga kinasal na or mga mag-jowa, no? Parang ano siya, pang-adult, mga kasombreros, kasi nga it speaks about hiwalayan, divorce, and parang magkakabalikan, something like that. So parang lahat ng angle, no, ng relationship na mag-asawa na may conflict na nararanasan, mga kasombreros. Ito yung tema ng kanilang kwento, mga kasombreros. So yun, pwede natin pakinggan ito mamaya kung gusto niyo po, mga kasombreros, itong pinost ni Mami Min dito sa press con or parang interview nila Zanjo at ng cast ng Unmarried, mga kasombreros. So dito parang ano pala nila, kinuwento nila yung magiging takbo ng storya ng kwento, mga kasombreros. Medyo mahaba ito pero sasama ko kung interesado kayo, mga kasombreros, mga behind the scenes. Andito sina Tom Rodriguez, Solen Yosaf, and so on, mga kasombreros. Si Zach, si Bug, yung bata dito, mga kasombreros. English speaking din ito.
English speaking. So, yung mga ano, tapos si Attorney Georgie Alonso, andito rin po mga kasombreros, no? Na producer or co-producer ni Mami Min, mga kasombreros, sa kanilang pelikula. So yun, mamaya papakinggan natin ito mga kasombreros ha, kung gusto niyo po, para ma-appreciate din po ninyo. So, although hindi to Kath din, pero post kasi ni Mami Min, mga kasombreros, no? So yun po. Alright, so yun namin sa ating Kath din items na may halong Angelica Panganiban at Zanjo Marudo na rin na post ni Mami Min. So, sana po ay panghimpatan ng Word of God. Today is December 9, 2025. Tuesday na po mga kasombreros, na Blessed Tuesday po sa bawat isa. So, ito muna, no, yung kay Sir Alden. Tapos, itong kina Ma'am Angelica Panganiban kung gusto niyo pong panoorin. And then, yung Word of God po afterwards. So, Blessed Tuesday po sa bawat isa. Every ending, may magandang darating sa'yo. Ito yung bibigay ng storya ng Anne Mary na hindi pa ito yung katapusan ng buhay. Si Celine hindi siya ganun ka-confident sa sarili niya and sa mga decisions na nagagawa niya at nagawa niya sa buhay niya. That's why natagalan bago niya na-realize kung ano yung worth niya. Si Ivan ay isang husband and father. Isang artist, nagpipaint siya. Kaya lang dumating yung downfall ng career. Doon mag-start yung storya ng character ni Ivan. Well, my character here is Stephen. He's a guy who built his whole life, his whole image, siguro on the thought that he's the provider, which is something that's typically positive. Pero kay Stephen, entitled na siya into having Celine kind of fit into that ideal life that he built for himself. Maya is a very hardworking woman. She likes things done a certain way. For Maya, I think it was like a pile-up of many things where she probably kept to herself for such a long time that at one point she exploded. My character in the movie is Elia. His backstory is quite sad for me. Having to play this role was challenging, but I'd say it was also a good way to learn the real feelings of people. Mas lalo kong naintindihan yung pagkatao ni Celine with the help of Direk Jeff and sa chemistry na nabuo nila ni Ivan. And Mary is a story of two people caught in a toxic relationship
with their spouses and they resort to annulment to break free from their marriage. I wanted to show something that was real. When you have a legal drama, you have to show the real score in court. Mahirap siyang gawin kasi it becomes technical of sorts, pero nagawa ng paraan ni Chris and ni Therese when they wrote it, and at the same time nilagyan ni Jeffrey when he directed the film, nilagyan niya ng puso yung mga characters. Nag-balance ngayon yung legalism at saka yung realidad at saka yung emotions ng mga characters. I went to a hearing ng mga annulment cases. Iba't ibang kaso ng annulment yung napanood ko. Yung una, chill lang. Yung pangalawa, parang medyo amusing. Pero yung pangatlo, nakita ko kung gaano kalungkot at gaano kabigat, hindi lang pagdating sa batas, kundi pagdating sa relasyon sa mga kapamilya, sa mga minamahal. Back in the days when you would be in a marriage, it was very taboo to speak about wanting to separate. And I think this movie comes to light at the perfect time where a lot of people are also breaking up, and in society it's frowned upon. The annulment is very expensive, very time-consuming, and many people don't even see it as an option. It really gets highlighted in all the different characters na natatakot dito sa pelikula. Sa storya ng nag-end na relationship, meron ding mga magandang nangyari. At yung ibibigay ng storya ng Anne-Mary na hindi pa ito yung katapusan ng buhay. Doon pumapasok yung hope na every ending may magandang darating sa'yo. So, kailangan mo lang maging hopeful, di ba? And I'm sure may mga taong makaka-relate. Alam ko na kailangan kong bigyan ng boses and ng buhay yung ganong klaseng character dahil may mga taong akong pwedeng matulungan and hoping na may mga taong magising kapag nakita nila at napanood nila yung pelikula. Angelica and Sanjo being the lead characters, I didn't have difficulty in making them gel. It's not just because of their talent that they got into the characters that they are playing. Siguro yung sobra nilang kilala at sobra silang komportable sa isa't isa. Kaya alam na nila kung paano sila magre-react at kung paano silang mag-interact dun sa mga eksena. Si Attorney Jackie kasi, yung role ni Miss Eugene Domingo, bumabalanse dun sa relasyon ng characters ni Angelica at ni Sandro. Hindi lang siya naging attorney nila, naging kaibigan din nila. So, para siyang witness sa kung ano yung nangyayari dun sa dalawang main characters. I kept thanking the actors kasi kung ano yung hinahanap ko sa eksena at kung ano yung gusto kong makita sa eksena, na-deliver nila. Any movie that has something to do with family kasi is always something to look forward to sa MMFF. Hindi naman taon-taon nabibigyan tayo ng ganitong chance para makasama sa isang napakalaking festival. Always a privilege na maging part ng Metro Manila Film Festival dahil nararamdaman mo talaga yung spirit ng Philippine cinema pagka film fest na. Hi guys, iniimbitahan ko po kayo sa December 25 na po. Ito po ang official entry ng Quantum Films para sa Metro Manila Film Festival. And of course, it's directed by none other than Jeffrey Jaturia. It's a beautiful film and I think you guys will learn a lot from it. Palabas na po this Christmas, December 25. Para po sa ating Word of God, sobrang ganda nito ha. Sana po ay pakinggan natin. Ang title po ay Binhing Mula sa Diyos. 1 John chapter 3 verse 9. Whoever has been born of God does not sin. For his seed, yung buto, yung binhi, remains in him and he cannot sin because he has been born of God. So yun siya mga napakaganda mga kasambreros. Ang binhi, ang isang buto or ang isang seed mga kasambreros, kagaya ng mais or kung ano man dyan mga kasambreros, ay kapag tinanim mo yung mais, yung buto ng mais, hindi ka mag-expect ng mansanas. Kapag tinanim mo yung mais, hindi ka mag-expect ng grapes mga kasambreros. Kapag tinanim mo naman kahit anong buto, kunwari sitaw, patani, and so on. So, expected mo na yung tutubo ay yun siya, no? Kapag nagtanim ka ng buto ng palay, hindi ka mag-expect ng santol. So, ganon siya mga kasambreros. So, ang binhing mula sa Diyos ay ito siya mga kasambreros, no? Kasi tayo ay binhi, no? Binhi tayo mga kasambreros ng Panginoon kapag tayo ay nananampalataya, no? Umaasa, we have a close relationship sa Kanya, we love Him, we fear Him mga kasambreros, and
sumusunod tayo sa kanyang kalooban. So kapag nag-remain daw, kapag nanatili mga kasembreros yung kanyang buto sa atin, and yung salita ng Panginoon, no? Buto rin yun mga kasembreros. Mga binhi ito sila na kapag tinanim natin ay namumunga, no? Kapag kapag nag-share tayo ng gospel, kapag consistent yung ating pagdidilig, yung consistent yung ating panalangin sa kanila, yung ating palagi ang Bible study. So yun siya mga kasembreros. So pag parati natin ginagawa yan, ay hindi po malayo na mangyari na mamumunga sila. Okay? Kunwari, no, ang nanay mo or magulang mo, kapatid mo, kaibigan mo, ini-invite mo parati sa church, no? At saka nagba-Bible study kayo parati. So magugulat ka na lang, on fire sa Panginoon, at saka na-convert na siya o na-transform from a non-believer to a believer of Christ, from a non-follower of Christ to a follower of Christ, mga kasembreros. Yung dating OA para sa kanya ang mag-Bible study, ngayon ay siya na ang nangunguna mag-Bible study. So dati OA para sa kanya ang magtaas ng kamay or manalangin sa Panginoon. Ngayon ay siya na mismo nagkukusa at nag-invite sa mga kabataan at sa mga kaibigan din niya na church tayo, ganito ganyan. So makita yung pagbabago, no? Ganun po ka-powerful ang salita ng Panginoon na whenever you plant, you share the gospel, mga kasmers, yung Holy Bible, yung mga verses sa Biblia, ay it can transform, no? It can change one's belief, mga kasembreros. And yung change na yan ay sa pagbabago ng kabutihan from hindi siya naniniwala o wala siyang pananampalataya sa Diyos, ay magkakaroon siya ng pananampalataya sa Diyos, mga kasembreros. So ganun po katindi ang salita ng Panginoon whenever we share and we plant it sa buhay ng tao. This verse from sa 1 John chapter 3 verse 9 emphasizes the transformative power of being born of God. So when someone is truly born of God, they are fundamentally changed at their core. So yun ang na-mention natin, mga kasos, meron siyang pagbabago, no? Meron siyang change, kumaga pa dramatic change, mga kasembreros. This transformation is so profound that it compels them to turn away from a life of sin. So kasi hindi lang na ang itinuturing na kasi ng mga tao na kasalanan talaga sa lipunan, yung pangalunya, pagnanakaw, pagpatay, pagsisinungaling, pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung pagmumura, yung so para ito yung pagnanakaw, no? So ito yung parang tawag dito yung talagang yung homosexuality. So ito lang yung parang tinuturing na parang very tawag dito, very well known, no, sa society na ito yung mga tawag dito, yung makasalanan, especially yung 10 utos. Pero hindi nila tinitinanas kasalanan yung wala kang panahon sa Biblia, yung wala kang panahon sa panalangin, yung wala kang panahon sa paggawa ng gawain ng Panginoon, yung wala kang panahon sa paggawa ng kalooban ng Panginoon. So hindi nila tinitingnan ito as mortal sin, no? Kasi yun yung parang alam lang nila na so okay lang yan kahit na wala akong panahon sa Panginoon, basta gumawa ako ng buti, and so on and so on. So yun ang iniisip nila, mga kasos, na hindi nila iniisip na yung kawalan ng panahon sa Panginoon ay mortal sin din yun, mga kasos, because mas pinaprioritize mo yung ibang bagay kaysa sa pagbiblia, panalangin, paggawa ng kalooban ng Panginoon, and so on, mga kasembreros. So yun siya, no? Hindi ko pa dapat maimulat din yung ating mga mata at isipan at pagkatao in general na kapag wala tayong panahon sa Panginoon, it's also a mortal sin, mga kasembreros. This transformation is so profound that sabi ito, the seed of God, often understood as the Holy Spirit of the Word of God, takes root within them, guiding their thoughts, actions, and choices. This divine presence within them serves as a constant reminder of their identity as children of God and motivates them to live in alignment with God's will. So God's will, no, talagang iikot man tayo ng iikot, ay darating pa rin tayo at babalik doon sa pinakasentro, yung kalooban ng Panginoon. Kung kaya yung panalangin natin, manalangin man tayo na, Lord, sana makatapos ako. Lord, sana gumaling ako. Lord, sana magawa ko ito. Lord, sana mapagtagumpayan ko ito. So, ang pinaka last dapat natin na panalangin, ang final, final statement ng prayer natin ay let your will be done, no? Hayaan natin ang kalooban ng Diyos. Yes, we can pray. Kasi yung mga successes, yung mga kunwari nanalangin ka tapos nagtagumpay, so ang credit ay kay Lord, no? Pero not all the time ay yun siya, mga kasembreros.
may mga times na parang hindi mo alam kung ano ipapanalangin mo. Sa mga times na yun, nagtuturuan tayo ng banal na espiritu, mga kasembreros. And yun nga, no? Let your will be done. Mahirap, masakit, mabigat yung gusto mo minsan ay hindi natutupad because the will of God magpe-prevail. But parati nating isipin ang will ng Panginoon, ang kanyang kalooban ay much better and more beneficial, mga kasembreros, because God knows what's best for us than we do to ourselves, mga kasembreros. So parati po nating isipin yan, mga kasembreros, that you consider. So let your will be done. Hayaan mo ngayong kalooban ang mangyari sa aking buhay at sa aming buhay sa buong family. We are confronted with a profound statement that the nature of those who are born of God, in chapter 3 verse 9, mga kasembreros. This verse speaks directly to the transformative power of divine grace and the inherent change that occurs when one becomes a child of God. So we must delve into the context of John's to fully grasp. So yun siya, mga kasembreros, no? Talagang nakaka-amaze ito, mga kasembreros. So napaka-relevant ito ngayon because yung merong clear distinction kasi between yung life transformed by God and one led by worldly desires. Provides a much needed moral compass in a world where moral relativism often reigns. So yun, kumbaga pa, ang tao na binago ng Panginoon ay kakaiba kaysa sa tao na kumbaga pa, guided by worldly pleasures, no, yung mga mundong makasurvive lang, okay na, tapos yung nasusunod yung mga barkada o yung mga bad influence sa kanyang buhay. So magkaiba talaga, mga kasembreros. It challenges the believers to examine their lives and question whether they reflect the new birth they profess. Are we living in a way that honors God, or are we conforming to the patterns of this world? So we have to reflect, mga kasembreros, no, and ponder, contemplate ba na ano bang ginagawa ko ngayon, para ba to sa Panginoon or para lamang sa aking sariling gusto at kalooban. So we must understand that as children of God, we have been born of God in order to live in righteousness. Kaya mamuhay tayo ng makatarungan, sa tama, mga kasembreros, sa patas, at saka ginagawa ang kalooban ng Panginoon. This means that God's nature is now within us and we have the power to live a life that is pleasing to Him. We can rely on His strength and guidance to walk in righteousness by focusing on our identity as His children. So parati natin isipin, no, anak tayo ng Diyos. Kung anak tayo ng Diyos, gagawin ba natin dapat to o hindi? So, the Lord, the Holy Spirit will give us wisdom, mga kasembreros, as we go along as we continue doing the mission of God and the will of God sa ating buhay. So, matitigil lang yan kapag tumigil din tayo sa ating pananampalataya, mga kasembreros, sa Panginoon, which is hindi dapat mangyari kasi till death do us part, no? Yung ating relationship sa Panginoon, mga kasembreros, hindi siya pang isang buwan, isang taon, or 10 years, mga kasembreros, na relationship, but it's a lifetime na relationship, mga kasembreros, hanggang kabilang buhay ang ating relationship sa Panginoon. So which is tayo rin naman ang makaka-benefit, mga kasembreros, kapag tayo po ay nanatiling tapat hanggang sa huli, hanggang huling hininga ng ating buhay, mga kasembreros. So it's for our own benefit, it's for our own good, and even for the good of our family and the people around us. Alright, sinama sa ating Word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and commitment at katapatan, at living in righteousness, or pamumuhay ng tama at makatarungan, makatuwiran sa harapan ng Panginoon at sa tao. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasamalas, and paalam po. I love you.